Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang pagkakataon na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos na pinamagatang God's love is the key to unlock the door of heaven for Gentile salvation. Mula po sa Roma chapter 11 verse 28 hanggang 31 ang ating pag-aaralan. Sabi po sa wikang Tagalog sa Roma chapter 11 verse 28, sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Verse 29, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabagong isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Verse 30, dati masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Verse 31, gayon din naman, sila'y naging masuwayin, ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa patnubay at gabay ng Santong Espiritu, patuloy kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na kami muli ay patuloy na makapag-aral ng iyong salita. Pagpalain mo kami sa iyong mga salita, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos sa ating pag-aaralan sa araw na ito. Pinapakita po dito sa atin ng ating Panginoon how great the love of our Lord Jesus Christ na ipinagkaloob sa atin. Na kung ating titingnan ay hindi talaga tayo na mga hintil ang priority ng ating Panginoon. Nagkari siya para sa kanyang tinatanging bayan, ang bayang Israel. Ika nga sabi nga, hindi tayo talaga ang priority nililigawan ng ating Panginoon. Kaya lang nakikita kung paano tayo nanalig at naging faithful sa Kanya. Kaya ang Kanyang pag-ibig ay nabaling sa atin. At bahagyan niyang isinantabi yung kanyang priority tunay na nililigawan. Parang ika nga ganun. So, ang sitwasyon natin na mga hintil, relasyon natin sa Diyos before, ay hindi tayo ang priority iligtas at sabi nga nililigawan ng Diyos. Ang Israelia ang pinakamamahal niya at naparito siya para iligtas ang Israel. Kaya lang pagdating ay nagpapakipot ang Israel at naramdaman niya na itinatakwil siya ng Israel. Hindi siya binibigyan pansin ng kanyang pag-ibig, ngunit bigla niyang nasilayan na itong mga hintil ay may gusto sa kanya. Kaya biglang isinaran niya ang pintuan ng kaligtasan ng langit sa kanyang unang priority. Para baga siyang foreigner, nagkaroon ng yung mga panahon ponpal or sabi nga ay crush or ponpal. Makita natin para siyang foreigner pumunta sa tunay na nililigawan. Pagkatapos hindi pala siya accept, no? So, na-hurt siya, nagselos siya, nasaktan siya kasi hindi siya ang minahal ng bayang Israel, no? So, nasilayan niya na ang mga hintil ang siyang nakapansin ng kanyang pagmamahal. Kaya, glory to God. Dahil nabaling ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga hintil. At this is the reason why
that the love of our Lord Jesus Christ is the key to open the heaven door for the Gentiles. And glory to God. So, salamat. Sabi nga, siya ang Diyos na may kapangyarihang magbukas ng mga pinto na siya din ang nagsara sa bayang Israel. Binuksan niya ang langit para sa atin dahil sa pag-ibig niya sa atin. At pagsamantalang ipininid ang pintuan para sa mga Israel. Dahil ang Israel, nalaman niya, ay taksil. Hindi talaga pala siya ang minahal ng Israel. Kaya, salamat sa Diyos na nasa napakagandang balita. Na dito sa Pahayag chapter 3 verse 7 and 8, makita natin siya yung Diyos na makapangyarihan. Na may kakayanang magbukas ng pintuan ng langit, ng kaligtasan, at siya ang may kakayanang magsara upang ipagkait din sa iyo ang kaligtasan. Sabi sa Pahayag chapter 3 verse 7, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, itong sinabi ng banal at mapagkakatiwalaan, siya na may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya, at walang makapagbubukas ng anumang sarhan niya. Verse 8, nalalaman ko ang inyong mga gawa. Nakita ng Diyos ang gawa, no? Alam kong kakaunti ang kakayahan mo, ngunit sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Kaya na in love ang Panginoon. Sabi niya, kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sinumang makapagsasara nito. So, isang bagay ito na pinakita dito sa pahayag na siya ang Diyos na may kakayanang magbukas at magsara ng pintuan ng langit. And thanks God, dahil sa kanyang biyaya at dakilang pag-ibig sa atin. Una, hindi tayo priority, inuulit ko, pero biglang nasilayan niya tayong mga hintil na mas na-appreciate ang kanyang pag-ibig at bumaling ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. At sa halip na ang pintuan ay binuksan niya para sa Israel, pagsamantalan niya itong isinara, sabi niya, hindi mo na makapasok ang Israel. Haharapin ko sila. Uunahin ko muna ito. Itong mga hintil na kung saan ay na-appreciate ang aking pag-ibig. Kaya, thanks God, at siya ang Diyos na makapangyarihan, na sa pamagitan ng kanyang pag-ibig, binuksan niya ang pintuan para sa ating mga hintil. At ipinabadama niya ang kanyang pag-ibig sa sangdaigdigan. Makita natin na sabi nga, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga hintil, binuksan niya ang pintuan ng kalangitan at kaligtasan sa ating lahat na nasa iglesia ngayon. Inihanda niya yung bahay, yung ginawa niyang inihandang bahay sa kalangitan ay, can you imagine? Sa atin niya inoffer. No? Tayo yung napili niyang pakasalan. Iba yung priority niyang ligawan at gusto niyang pakasalan. Pero, salamat na pansin ng Diyos ang pag-ibig at pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya ng mga hintil. Dito natin makikita ng paningin ng Panginoong Hesus sa ating mga hintil, parang aso Nung may pumunta na babae sa kanya at nangungusap ng kagalingan at salvation, sinabi niya, ang pagkain, ay para sa kanyang sambahayan na pinili, na mahal, na mga Hudyo. Pero ang sabi ng isang hintil, kahit tuta man ay nanghihimod. Himod ba ang tawag doon?
Sabi nga, ng mga butil ng kanin o mumuna na hulog sa hapagkainan ng mga Hudyo. Kaya humanga ang Panginoong Hesus. Sabi niya, maigi pa itong hintil na ito. Nakilala niya ako. Lubos ang pagtitiwala niya sa akin at mahal niya ako. Aba, napaibig siya sa hintil. Kaya sabi niya sa John 3:16, mula ngayon, na in love siya ng husto. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Sabi niya ngayon, hindi mapapahamak ang sinumang pumansin sa aking pag-ibig at siya'y nananalig sa akin, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe yung pangako niya. Iba pag na-in love si Lord sa iyo. Kaya hayaan mong ma-in love ang Diyos sa iyo. No? At paano ma-in love ang Diyos sa iyo? Lalo mong ipadama na mahal mo rin siya. At tiwala ka sa Kanya. Kaya mong i-offer ang lahat sa buhay mong walang takot. Ganyan yung relasyon dapat ng mag-asawa. Sabi nga, kaya sinagot ng babae ang mapapangasawang lalaki dahil wala siyang takot na ipaubaya ang kanyang buong buhay sa lalaking ito na tunay na umiibig sa kanya. Kasi pag sinabing operan ka ng kasal, ibig sabihin is among of the ladies, ikaw ang nais niya na makasama habang buhay. Kaya ikaw naman na babae na inopera ng kasal, of course, nasa puso't isip mo na, kasal to, walang hiwalayan to. At kapag mahal mo rin siya, wala kang takot ipagkatiwala ang iyong buong buhay. Kaya lang minsan yun nga, na i-offer ang buhay doon sa isang sinungaling pala. Kaya nabigo. Pero iba ang ating Diyos. Kapag ang iyong pag-ibig, pagtitiwala at buong buhay ay tanging sa Kanya mo lamang iaalay ng walang takot, my dear brothers and sisters in Christ, hindi Kanya iiwan na pababayaan. The more na ipadama mo ang pag-ibig mo sa Kanya at pagtitiwala, the more hundredfold na ibabalik niya ito sa iyo nang higit pa sa iyong inaasahan. Kapag makuha natin ang pag-ibig ng Diyos, kapag na-appreciate natin ang una niyang pag-ibig, actually, salamat eh. Actually, kasi di ba, hindi naman magpapakasal ang babae kapag hindi nangako at ipinadama yung pag-ibig niya, di ba? Natutuo sa babae. So, sino bang babaeng magpapakasal kung hindi naman, sabi nga ay inopera ng kasal at hindi ipinadama ang pag-ibig at pagsuyo. So, ganun din sa hintil. Tayo mga hintil before. Nung nadama nating nagiliw sa atin ang Diyos. Dahil nakita niya na appreciate natin ang Kanyang pag-ibig, effort, ang Kanyang ginawa sa krus ng Calvary. Kaya nandoon na talagang ibinigay na niya ang lahat para maipadama sa atin ang tunay na pag-ibig. Ito yung tunay na pag-ibig eh. Everlasting love. At anuman ang mangyayari, iwan ka man ng lahat. Even ikaw mismo ang bibitiw sa relasyon mo sa Diyos. Pero kapag ikaw ay na-inlove na sa iyo ang Diyos, kahit nahulog ka, kahit nalayo ka, hindi ka bibitawan ng Diyos.
hanap-hanapin kanya at pipiliting bumalik sa kanyang piling. At muli, ipadama yung security ng pag-ibig. Sa tao, hindi mo makita ito. Yung everlasting na tunay na pag-ibig. Kaya kay palad niyo, kung mayroong tunay na lalaki na kahit anong sitwasyon mo ay nakahanda, hindi ka iiwan, ipababayaan, na nandoon siya sa hirap at ginhawa. Blessing ni Lord sa iyo yan. Kaya suklian mo rin ng tunay na pag-ibig. Kung minsan ganun no? Mayroon ngang kanta, sabi nga, bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal, ang siyang madalas na iwan, at di alam ang dahilan. Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ay biglang naglaho? Ay, nako. Kaya sa tao, hindi mo yun lubos mahanap yung ganung dakilang pag-ibig. Tanging kay Kristo mo lang yan masumpungan. Kaya huwag ka nang magtaksil pa kay Kristo. Once na tinanggap mo na ang kanyang alok na pagpapakasal sa iyo, ang kanyang pag-ibig as a church, sabi nga, huwag ka nang magtaksil kay Kristo. Huwag ka nang magdadalawang isip, huwag ka nang maging backslider na paglilingkuran mo siya, huwag ka nang magdalawang isip. Bilang isang asawa ng Diyos, the bride, ibigay mo na rin ang nauukol na responsibilidad mo para sa iyong asawa. Paglilingkuran mo ng buong buhay. Don't be hesitate na ipadama mo rin ang pag-ibig kay Kristo na siyang tunay nagmahal sa iyo. Paglingkuran mo siya habang buhay, habang lakas, ano man ang sitwasyon. Maganda man ang buhay, masama man ang buhay, taglamig man, tag-init, o sabi nga warm na sitwasyon mo ng relasyon mo sa Diyos. Always remember, don't give up sa ating pagmamahal kay Kristo Jesus. Dahil kahit kailan hindi kanya iiwan at patuloy na ipapadama niya sa iyo ang kanyang pag-ibig. Kaya sabi nga sa Gawa chapter 11 verse 12 to 18, kung binigyan sila ng Diyos ng kalooban na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Kasi kina-question nila dito si Pedro. Bakit daw nakiisa si Pedro sa mga hintil? Pumunta sa bahay ni Cornelius. So pinaliwanag ng Diyos kung paano binuksan ng Diyos ang kaligtasan sa mga hintil. Sa sambahayan ni Cornelius. Kaya sabi niya sa verse 18, nang narinig nila ito, nung pinaliwanag ni Pedro, kung paano binuksan ng Diyos ang kalangitan sa mga hintil, yung pag-ibig niya sa mga hintil, ay sabi nila sa verse 18, nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisi, magbagong buhay upang maligtas. See? So, tapos nakita ng mangingibig na sabi niya, inibig din niya ang hintil? Paano? Ikaw na nga yung priority, binaliwala mo yung pag-ibig niya. Hindi na baling sa iba ang kanyang paningin. Ito, hentel, mas malambing sa kanya. Masunurin. No? Mapagmahal. At handang maglingkod habang buhay. So, napaibig ng husto ang Diyos sa mga hintil. Kaya sabi niya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay binigyan ng karapatang manalig. Tinanggap niya tayong mga hintil, manalig lang tayo, pakakasalan niya tayo. Upang maging anak ng Diyos. No? Tinanggap niya tayo upang maging anak niya.
mapabilang sa kanyang pamilya sa kalangitan, sa kanyang kaharian, at mapabilang sa lahi ni Abraham, espiritual, at tagapagmana ng ipinangako ng Diyos sa mga Israelite. So, kinumbine na niya tayo sa tunay na lahi na kanyang minahal. Kaya sabi niya sa Galatia chapter 3 verse 26 to 29, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan niya. Verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. So, wala nang division. Wala nang tinangi ang Diyos talaga. Lahat ay minahal niya pantay-pantay. Kaya hindi pwede ring magmalaki ang Israel sa atin. Dahil kung ano yung pagmamahal ng Diyos sa kanila, ay ganun din ang pagmamahal ng Diyos sa mga Grego at sa mga Hintil. Sa atin na nagiging iglesia. Tinangi tayo ng Diyos na tunay na anak. Parang sitwasyon din ng relasyon ng ama at sa anak. No? Sabi nga, ang tunay na ama ay naghahanap ng tunay na pag-ibig at pagkalinga at paggalang, naghahanap ng tunay na pagtanggap ng kanyang anak na tunay. Pero binaliwala ng kanyang anak na tunay. Hindi ipinadama ang pag-ibig sa kanyang tunay na ama. So sa tuwing siya'y nalulungkot or sabi nga ay dahil sa hindi pagtanggap ng kanyang anak sa kanya, so nakita niya yung kanyang adopted. Na ito yung may paggalang sa kanya, may pagkalinga, naniniwala, nagmamahal. So, mas the more na tinanggap din ni Jesus or ng ating Panginoong Diyos ang isang adopted na tayo yun ng mga Hintil. Sabi nga, walang pagkakaiba sa tunay na anak at sa adopted na anak. Same ang kanyang paningin. Dahil kahit Suael itong kanyang tunay na anak, hindi niya ito maitakwil, anak niya to. Tangi-tangi niya to. At nakita niya na sabi nga ay deserving na maging tunay niyang anak itong mga Hintil. So, minahal niya talaga ng gusto tayong mga Hintil at naging iglesia. Kaya wala nang discrimination sa atin. Sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 1 to 2, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Verse 2, mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagpaparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa likas na kalagayan. Kaya mahayag talaga kapag si Kristo'y mahayag na sa langit at sa lupa. Makikita kung ano ang ating likas na kalagayan bilang mga Hintil na inangkin niyang anak or kanyang sabi nga ay adopted. Talagang tinanggap niya tayo na katulad ng tunay na mga anak. Paumanhin maingay ang aking kapitbahay. Sabi sa Roma chapter 11 verse 24 to 26, kung ikaw na sanga ng olibong ligaw ay naugpong sa tunay na olibo, kahit laban sa likas na paraang,
Gaano pa kaya ang sanga ng tunay na olibo na hindi maiugpong sa talagang puno nito? Sabi nga niya, kung paano ang bayang Israel, kung paano tayong mga hintil ay idinugtong niya sa tunay na puno, idinugtong niya through the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, pruning, kumbaga sa hindi pruning may tawag dyan sa, parang markot ba? Hindi naman yeah. So, sabi nga, idinugtong. At sabi nga ay, tinanggap na tayo ay tunay na sanga. Tunay na anak. Kaya sabi nga niya, mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Paalala niya sa atin ng mga hintil na nagiging iglesia. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pagsamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng mga hintil. So, this is the everlasting love and the great love of our Lord, the agape love of our Lord Jesus Christ sa ating mga hintil. Talagang isa man ay ayaw niya na may mahiwalay sa kanyang mga hintil na ngayon ay iglesia. In fact, una talaga tayong kunin ng Panginoon sa panahon ng rapture at dadalhin doon sa tahanan na inihanda niya sa piling ng Diyos Ama sa kalangitan. Bago niya ito harapin ang Israel, i-secured niya muna tayo ang ating kaligtasan doon sa kalangitan. So, salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating mga hintil na ang pag-ibig na ito ang nag-unlock ng pintuan ng kalangitan para sa ating mga hintil. Na kung tutuusin, hindi tayo yung priority. But thank you dahil sa biyayang habag ng Diyos sa atin. Kasi minahal niya tayo. At sabi nga, ang pagmamahal niya rin ay sinuklian din natin. Kaya naaliw ang Diyos sa atin at ganap na inibig niya tayo. At in fact, pinakasalan niya talaga tayo. At kung ano man ang authority at mga biyaya ng Diyos na pangako niya sa bayang Israel, ay ganun din ang ating karapatan sa langit at sa lupa. Bilang asawa, bakit bride tayo ng Panginoong Hesus? Pag sabing bride, ay you have the authority and the power, same. Kung ano ang pagmamayari ng asawa mo, yaman niya, right niya, authority niya, same din. Ganon din ang right at authority mo bilang asawa ng Diyos. Kaya bride ang tawag niya sa atin asawa. Na ibig sabihin kung ano yung authority niya at kayamanan niya, no? Ay ganun din ang ating karapatan. Grabe. Sabi nga niya sa verse 26, sa gayon, maliligtas ang buong Israel. Ayon sa nasusulat, magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. So, dito natin makikita na bagaman pagsamantalang isinara ng ating Panginoong Hesus ang kaligtasan ng bayang Israel, dahil nahumaling na siya sa mga hintil, na siyang pinakasalan niya as a church, no? So makita natin na talagang kay palad nating mga hintil na tunay na nakatanggap ng tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos at sinuklian din natin ng lubos na pag-ibig at pagtitiwala sa Kanya. Kaya sino tayo upang tumalikod pa sa Diyos? Sino tayo na magpapatumpik-tumpik pa sa pag-ibig, paglilingkod, at pagtitiwala ng ating buhay sa Diyos? Don't be hesitate na ang buong buhay natin habang tayo nabubuhay ay sa Diyos na. Dahil kailanman ay 100% ibinaling ng Diyos sa atin ang pag-ibig at in fact, pinakasalan pa niya tayo para ma-secured ang ating kaligtasan with power and authority and blessing. Anuman
ang kanyang karapatan sa langit at lupa ay ganun din ang ating karapatan bilang bride niya. Ganun kadakila ang pag-ibig sa atin, my dear brothers and sisters in Christ. Kaya wag mo nang isipin pang tumalikod sa Diyos at ipagkait ang iyong buhay sa paglilingkod. Give your whole life to the Lord na siyang tunay nagmamahal sa iyo. Kay palad mo na mayroon kang faithful at mapagmahal na asawa. Blessing sa iyo ng Diyos yun. Glory to God sa buhay ng asawa mo. Ngunit higit na magpasalamat tayo sa ginawa ni Kristo Jesus sa ating mga buhay. Kaya ialay na natin ang ating pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod sa ating Panginoon. Ama, maraming salamat sa lubos na pag-ibig mo po sa aming mga hintil na ginawa mong church. Purihin ka, O Diyos, nawa patuloy sa aming mga buhay at hayaan mong patuloy kang maaliw at malugod sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo lahat kami na sumusubaybay sa programang ito. At salamat whatever the desire and the prayer in our heart with our family. Salamat na tinugon mo na po kami. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless everyone. Mahal ko kayo sa ating Panginoon.